Ethan Black, lumabas ka. Arthur, ako na ang bahala dito. Okay lang, maayos naman ako. Ethan Black, alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago at manahimik. Napakadrama mo sa umagang ito, sa mismong pintuan pa ng iba. Arthur Reed, talagang nawawalan ka na ng klase. Kung hindi mo nakuha ang kumpanya ng pamilya namin, hindi ba ako mapipilit na mapunta sa ganito? Magkapatid tayo ng napakatagal. Paano mo nagawa ito sa akin? Kahit hindi ko pa makuha, may iba namang kukuha, kaysa ipaubaya sa iba. Mas mabuti pang sa kapatid na mapunta, hindi ba? PWE, sabi mo pamilya ka? Nasisuka lang ako sa'yo. Tama na. Kung narito ka ngayon, para maghiganti, pasensya na, hindi kita mapagbibigyan. Ihatid mo siya palabas. Hoy! Wala akong pakialam. Ang kapatid ko ay dapat manatili sa iyo ngayon. Alagaan mo siya ng mabuti. Narinig mo ba ako? Arthur, maayos ka lang ba? Okay lang ako. Okay lang ako. Ethan Black, narinig mo ba ako? Paano kung sabihin kong hindi? Oh. Kung hindi ka papayag, hindi ako aalis dito ngayon. Arthur Reed, talaga kang walang hiya. Ano ang silbi ng dangal? Matutulungan ba ng aking dangal ang kapatid ko na magkaroon ng ligtas na kinabukasan? Wala akong pakialam. Panagutan mo ang kapatid ko ngayon. Pananagutan, alam ba niya? Clara Reed. Clara, nasaan ang kuya mo? Arthur, ayoko na mag-aral. Inaantok na ako. Talagang inaantok na ako. Responsibilidad. Oo. Ikaw ang gumawa na kami ay naging palaboy. Wala akong pakialam. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng bagong lugar, kailangan mong maging responsable sa pang-araw-araw. Na pamumuhay ng kapatid ko, hindi kasalanan ko ang kapabayaan mo. Ethan, hindi mo ba sinabi na palagi mong itinuri si Clara bilang kapatid mo? Hindi ko kailanman itinuring kang kapatid. Ano ang nangyayari? Masyado bang peke ang acting ko? Ethan Black, malupit ka. Tara na, Clara. Dadalhin kita sa ibang lugar. Teka, Sinasabi ko sa iyo, kung sasayangin mo itong pagkakataon, wala nang iba. kunin mo rin ang maleta. Sige, Ethan Black. Ikaw na talaga. Kakasira lang ng Reed family. At lahat ay tumatapak tayo na. Kung hindi lang ako takot na hindi maprotektahan si Clara. Lalapit ba ako sa'yo, Ice Prince? Sa ngayon, ipapasundo ko na lang tayo sa Thorne family. Pakinggan mo. Si Victor Thorne, ang tagapagmana ng Thorne family, ay malapit sa akin. Ang Thorne family ay hindi. Ang taka nito. Tara na. Teka muna. Nagbago na ang isip ko. Pwede nang manatili si Clara. Salamat sa abala. Clara, manatili ka muna dito. Pagkatapos ng panahong ito, susunduan kita. Kung gagawin kang bully ng Ice Prince na ito, gamitin mo lang ito. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, hindi mo kailangang manatili. Hindi. Kumuha ka rin ng pera. Hindi. Aalis na ako. Arthur, Tara na. pasensya na. Inakala ng Reed family na ako ang sanhi ng kanilang pagkalugi. Labis nila akong hindi naintindihan. Siguro kinamumuhian din niya ako. Nananatili lang siya rito dahil sa pangangailangan. Sinabi ko sa sarili ko na huwag magkaroon ng anumang ilusyon. Hindi tayo ganoon kalapit. Pakitabi na muna ang layo mo simula ngayon. Talagang nagbago na si Ethan Black. Paano ko siya pakikisamahan? Ngayon, Napakatindi ng reaksyon niya. Galit pa rin ba siya dahil sa pagkuha? O ayaw lang talaga niya ng dikit? ang sarap naman dito. Massage bathtub ng pamilyang Black. Talaga namang nagustuhan ko. Clara, ano kakainin natin bukas? Bakit hindi siya sumasagot? Masyado ba akong naging matigas kanina? Nakakailang na nga dito, tapos ganoon pa ang pakikitungo ko.
Clara, may sasabihin ako sa'yo. Ah, Clara, anong problema? alam kong hindi dapat ako. Naglalaro ng cellphone habang naliligo. Nasira na naman cellphone ko. Hays, mas lalong nagpapalala lang ito sa pamilya na nahihirapan na. Pumasok lang ako matapos marinig ang sigaw. Ayos ka lang ba? Ethan, umiinom ka ba? Samahan na kita. Magandang pagkakataon ito para pagbutihin ang relasyon natin. Sabi ni Arthur, kailangan kong maging mabuti kay Ethan para manatili dito ng payapa. Natuto ka na palang uminom. Ethan, sabi ng lahat, mahina daw ang red wine. Bakit hindi? Matikman ko. Huwag mo akong tawagin ganyan. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ethan na lang. Ethan Black. Huwag ka nang magpaiwan dito, baka magkasakit ka. Hindi ako magkakasakit. Gusto ko pang lumapit sa iyo. Lumapit sa akin. Paano naman? Dahil kasi, Dahil ikaw. ang gwapo mo talaga. Oras na para maglagay ng asin. Asin ba ito? O asukal? Clara, buksan mo ang pinto. Nandito si Arthur para makita ka. Nandito si Arthur. Arthur, Payat ka. Pinahirapan ka ba ng Ice Prince na yon? Hindi ka ba niya pinakain ng sapat? Kumain siya ng 2 serving ng sweet and sour ribs kahapon mag-isa. hindi ko naman talaga nagawa yon. Hindi kita pinupuri. Oh, Mr. Black, maganda ang bahay na ito. Hindi ito ang kulungan ng baboy na naisip ko. Masagana ang laman ng kusina. Si Mr. Black ba ang bumili ng lahat ng ito? Bahay ko ito, huwag kang umasta na parang. Hindi pwede. Medyo madilim ang kwarto ng kapatid ko. Takot siya sa dilim at hindi makatulog. Buti na lang. Naglagay ako ng nightlight para sa kanya. At saka, ang pagkain na niluluto ng chef dito, babagay ba sa panlasa mo? Okay lang. Medyo matabang. Gusto niya ng matapang na lasa. Mukhang marami siyang maliliit na ugali. Kailangan kong tandaan ang mga ito. At saka, sasabihin ko sa'yo, ang bedsheet ng kapatid ko ay dapat ice-sealed. Ang mga kortina mo ay hindi dapat masyadong madilim. Ang pagluluto ay dapat may konting anghang, pero hindi sobra. At ang almusal ng kapatid ko ay dapat may kasamang dessert. Pagkatapos ng dessert, kailangan niya ng itlog. Pagkatapos ng itlog, kailangan niya ng gatas. Pagkatapos ng gatas, meron ding ang inuming pampalakas ng sikmura na kailangan niya. Narinig mo ba yon? Naku, hindi iisipin ni Ethan Black na masyado akong makulit at gusto niya akong paalisin, di ba? Arthur, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ang pagsasalita. Samahan mo ako. Alagaan mong mabuti ang kapatid ko. Kahit hindi siya komportable, hindi siya magsasalita. Pakiusap. Ate, paalis na ako. Lene. Masahimikan. Gusto ng malalakas na lasa. Mahilig sa matamis. Lalo na ang matamis at maasim na ulam. Gusto ng maanghang. Gusto ng matamis. Takot sa dilim kapag natutulog. Kailangan ng mainit na ilaw sa gabi. Sensitibong balat. Ingat. Kailangang mas mababa sa 26 degree ni ang temperatura ng AC. Nagbook ng master private lesson sa Biyernes. Pambata. Pero, nasa ulo ko na. Ngunit kulang pa rin. Seryoso si Ethan Black. Siguro nagtatrabaho siya. Gaya ng inaasahan, ang pinakamakapangyarihan na pinuno ng Black family ay hindi basta-basta mapupunan.
Bakit naka-off ang ilaw sa sala? Hindi pa natutulog si Ethan Black ng ganito kaaga, ano? Ano na naman ang ginagawa niya? Bakit ang tigas ng sofa? Ang kakaiba pa rin ng texture. Clara, bumaba ka dyan. Ah, multo. Sino ang tinatawag mong multo? Umupo ka ng maayos, naglilipanan na ang mga multo. Ikaw, Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Huwag mo sana akong paalisin. kailan ko sinabi na paalisin kita? Naging malapit na ako sa iyo. Siguradong hindi mo na ako papayagang manatili ngayon. Naging malapit sa'yo? Alaynan. Pero huwag kang mag-alala. Talagang wala akong masamang balak sa iyo. Talagang walang masamang balak. Alaynan. Sumpa ko, ang isang sifi na tulad nito, na nahuhumaling sa babaeng ayaw niya. Anong klaseng drama ito? Buti na lang, nakita ko na ito ng maraming beses. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan mong linawin agad ang mga bagay. Ginawa mo na. Naging malapit ka sa akin. At sinabi mo pang wala ka masamang balak. Sinasabi mo bang ayaw mong akuin ang responsibilidad para sa akin? Wow! Hindi ko inasahan na perpekto ang katawan ni Ethan. Ngayong iniisip ko, ang pakiramdam ng katawan niya. Clara, hinawakan mo ako at ayaw mong akuin ang responsibilidad. Ikaw ang una. Hindi. Ako. Akuin ko ang responsibilidad. Gagawin ko. Ethan, paano mo gusto na akuin ko ang responsibilidad? Kahit ano. Talaga? Kung gayon, paano kung sabi, gusto kitang pakasalan? Naku po. Paano naging ganito si Ethan? Kaakit-akit. Paano ko siya haharapin ngayon? Clara, hindi ba't sinabi mo na mananagot ka sa anumang gusto ko? Ano, uurong ka na ba sa usapan? Arthur. Sa harap ng ganitong tuks, humihingi lang ako ng paumanhin sa iyo, Arthur. CJ, ako ang mananagot para sa... Ethan, ano ang gusto mo? Sige na. Ethan. CJ, hindi mo kailangang magpanggap na bayani na nagpapakasakit sa sarili. Nasaan ka kanina? Bakit ka uwing gabing-gabi na? 10 oras lang naman. Late na ba iyon? Kahit adult ka na, hindi pa late ang 10:00. Pero nung tinawagan kita, hindi mo sinagot ang telepon, hindi ka nag-reply sa mga mensahe ko. Sinusubukan mo bang tumakas sa akin? Iyon ba ang dahilan? Hindi. Kahapon sa banyo, ang cellphone ko, aksidente na nahulog sa tubig. Hindi pa ito ayos. Hindi ko dapat nag-cellphone habang naliligo. Nasira na naman ang cellphone ko. Hays, ginagawang mas mahirap pa ang pamilyang naghihirap na. Kaya pala ang mga sigaw kanina sa banyo dahil dito. Ang cellphone ko, maaaring abutin ng ilang araw bago ko ito maayos. Lubhang sira ito. Napaka-aktibo mong nagpapaliwanag. Parang, simula ngayon, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung ikaw ang gagawa nito, mas lalo lang itong magdudulot ng problema. Wow, ang pamilyang Black ay tunay na, mayaman at makapangyarihan. Lahat ito ay mga pinakabagong model na may pinakamagandang specs. Salamat, Ethan. Simula ngayon, ang telepono mo ay dapat nakabukas 24 oras para sa akin. Hanggat magpadala ako ng mensahe, dapat sasagot ka sa akin. Agad. Nakuha ko ang aking tagapagbigay ng biyaya. Kaya ako na ang tagapagbigay ng biyaya mo ngayon. Lumunok. Wow. Ang mga ito ay mga hot culture na hindi mabibili sa tindahan. Ito ay isang walk-in closet na espesyal kong inihanda para sa iyo. Sa mga susunod na buwan, sasabayan ka ni Assistant Miller sa mga showroom ng brand para pumili ng damit. Kung ayaw mong subukan ang mga ito, iba pang modelo ang maaaring sumubok para sa iyo. Kailangan mo lang tumango o emailing. Naku, ito pala ang pakikitungo sa isang dalaga ng pamilyang Black.
Ethan, ano sa tingin mo dito? Gusto niyang isuot yan para sa akin. Lanan, ito'y maganda. Magaling, may class reunion ako sa ilang araw. Isuot ko ito mamaya. Anong class reunion? Bakit hindi ko alam yan? Paano mo malalaman? Aalis, hindi ligtas isuot ang damit na ito palabas. Maaga akong uwi. Hindi tungkol sa oras yan. Magbibigay ako ng real-time updates. Magme-message ako para updated ka. Hindi ako kasing luwag mo sa oras, para laging nakatitig sa cellphone. Sige na nga. Hindi ka naman siguro magagalit kung magpapadala ako ng 2 bodyguard na sumunod sa'yo. Okay lang. Akala ko, hindi mo ako papayagang isuot ang damit na ito. Hindi ko sinabi yan. Gayunpaman, kung magkakaroon ng susunod, huwag mo nang isiping lalabas ka. Opo, sir. Sa totoo lang, hindi naman masama si Ethan, di ba? Ang mga ito ay hot culture na hindi mabibili basta-basta. Ito ay isang walk-in closet na espesyal kong inihanda para sa'yo sa mga susunod na buwan. Sasama si Assistant Miller sa'yo sa mga brand showroom para pumili ng damit. Kung ayaw mong subukan, pwede itong subukan ng ibang modelo para sa'yo. Kailangan mo lang tumango o emailing. Pero ganoon ang sabi ni Arthur tungkol sa kanya. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Pero ang pagkuha ni Ethan sa ating kumpanya ay totoo. Hayaan na lang, hindi ko na iisipin yan. Tatanungin ko si Arthur. Hello, Arthur. Hello, Clara. Anong balita? Arthur, anong ginagawa mo? Wala. Oh, hindi ka naman binubuyo ni Ethan, di ba? Hindi. Ang trato niya sa akin ay napakaganda. Binilhan niya pa ako ng isang buong closet ng damit. Hoy, Arthur, may kumatok ba sa pinto? H, hindi. Si Ethan na yan. Sobrang attentive sa'yo nang walang dahilan. Mayroon siyang tinatagong intensyon. Arthur, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan? Ano ba talaga ang nangyari? Makinig ka, Clara. Hindi ako makakapagsalita ngayon. Tatawag ako ulit bukas. Sige. Hoy, ano ba talaga ang nangyari? Huwag mong sabihin na dumating ang mga nangunguta. Pakiusap, miss. Hindi mo pwedeng gawin itong exception. Miss, pasensya na po. Kapag nabenta na ang gamit dito, hindi na ito pwedeng isauli. Pero itong ay pawang hot culture pieces ninyo. Clients lang ang pwedeng bumili nito. Kahit VIPs hindi pwedeng isauli. Pasensya na po. Ang aming mga VIP client ay hindi pa nagbabalik ng gamit. Ah, nga pala. Malayong malayo na ang panahon ng pagiging mayaman. Nakalimutan ko na, ang mga mayayaman hindi na pinapansin ang pagbabalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pa naman nagagamit. Ituring niyo na lang ako bilang isang matipid na mayaman. Bawal ba iyon? Heis, hindi ko akalain na mahirap pala kumita ng pera. Paano ko matutulungan si Arthur na mabayaran ang utang niya? Maaari bang? Talaga na kailangan kong manghiram kay Ethan. Hoy, tingnan mo. Hindi ba yon si Clara Reed? Miss Reed. Anong Miss Reed? Wala na ang pamilya Reed. Mukhang siya ay nakikipagtalo sa sales clerk doon. Naku po, nang bumagsak ang pamilya Reed. Ang dating mayabang na si Miss Reed ay napunta sa pakikipagtalo sa clerk hanggang sa tumatawad. Naku po, dati kong nagugustuhan ang pagiging malayo at kayabang niya. Ngayong bumagsak na siya. Hindi na siya mukhang espesyal. Tama. Ang dating Clara, hindi sana titingin sa amin, mga ordinaryong tao lang. Pero ngayon, baka kailangan na niyang ipagpilitan ng sarili niya sa iyo. Talaga. Gusto ko talagang makita si Clara na nagmamakaawa at nanliligaw sa akin. Tara na, tingnan natin. Oh, wala pa ang bida. Hello. Ang kuneho na nawala mo, nalaman ko para sa iyo. Nandyan ba si Clara? Nakakainis naman, makasalubong pa ang 4 na mayayabang. Matagal na tayong di nagkita. Oo nga. Simula nang mapasailalim sa Black family ang pamilya mo, bihira ka na naming nakikita. Ay, huwag na nating pag-usapan yan. Huwag nang balikan ang masakit na nakaraan ni Clara. Kung malungkot man si Clara, pwede siyang lumapit sa akin. Ang yakap ko ay laging bukas para sa'yo. Matatag siya. Tingnan mo, may gana pa siyang bumili ng damit. Nagbebenta ako. Hindi bumibili ng damit.
Miss Reed, ngayon, napilitan na siyang magbenta ng ari-arian ng pamilya para mabuhay. Mas malala pa sa inakala ko. Mga damit na suot ni Clara, siguradong pag-aagawan ng marami, di ba? Ayoko niyan. Siguradong mabaho sa kahirapan. Iksat, amoy ko nga. Kayong ang apat. Isa sa inyo ay mabaho ang hininga. Talaga, kaya pala simula kanina. May naamoy akong kakaiba. Hindi ako. Naamoy ko rin. Hindi rin ako. Ano ang tinitingnan mo? Ako ba? Tungkol naman sa paninira. Malinaw na, amoy ng damit ni Clara. Sa estado mo. Sa tingin ko, hindi ka man lang karapat-dapat. Sino ba ang minamaliit mo? Server, kumuha ka nga agad. Parehong-pareho ang damit. Paumanhin po, ginang. Hindi ka karapat-dapat. Ano? Bakit siya karapat-dapat? Ako hindi. Paumanhin po, ginang. Maaaring ang iyong gastos ay hindi umabot. Sapat na iyan. Huwag mong pahirapan. Sa background ng pamilya mo, hindi mo kayang mangarap maging FA dito. Ang pagpasok sa mataas na lipunan ay nagsisimula sa wastong pananamit. Paano kung ito, bibigyan kita ng pagkakataon? Lahat ng damit na ito ay mabibili mo. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng sansa na makapasok sa mataas na lipunan. Mahal kong bisita, huwag kang magagalit kung hindi mo. Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka na. Naku! Ano ang ingay na ito? Nakakatuwa. Ginoong King. Ginoong Lee. Binibining Peterson. Binibining Smith. Naaalala ko, nakilala ang inyong mga pamilya. Ganito ba ninyo? Pinapanindigan ng dangal ng pamilya? Sa pagtulungan, ang isang babaeng walang laban? Ginoong Thorn, siya ang unang nanlait sa amin. Tingnan ang kanyang mayabang na kilos. Ang nakikita ko lang ay kayong apat na nanunulsol sa kanya. At malapit ng manakit. Ano? Akala nyo ba bulag ako? Clara, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Humingi ka agad ng paumanhin kay Clara. Gusto mong humingi ako ng paumanhin, Victor Thorn. Huwag mong kalimutan. Kalimutan ng ano, naaalala ko na. Ang iyong ama ay may proyekto na pinipilit niyang isama ko. Ano? Gusto mo bang tulungan ng iyong tatay mag-apply ng maagang pagre-retiro? Ikaw. Kailangan mong pag-isipan mabuti ang mga hindi dapat sabihin. Mas mabuting mag-isip ka ng malinaw. Opo, paumanhin po. Mas malakas pa, hindi ka ba kumain? Ganyan ka ba humingi ng paumanhin? Paumanhin, binibining Reed. At saka, sinira mo ang negosyo ng tindahan at tinakot mo ang mga tauhan. Aabisuhan ko ang mall na i-freeze ang iyong mga limitasyon sa paggastos. Ngayon, alisin mo agad ang iyong sarili dito. Huwag mo akong makita gumagawa ng gulo dito muli. Sige, nawala na ang mga nakakainis. Ayos ka lang ba? Mga bully lang ang mga taong iyon. Kung makasalubong mo sila muli, tawagan mo lang ako ng direkta. Salamat sa iyong tulong ngayon. Tiyak na ililibre kita sa susunod. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Alam ko ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilyang Reed. Ang iyong kapatid siya. Ano ang tungkol sa aking kapatid? Boss, mukhang nasa mall si Miss Reed. May inaasikaso lang na personal. Personal na gamit. Partikular ang mga damit na binili mo para sa kanya. Parang gusto niyang isauli ang mga ito. Napansin ng staff na ikaw ang bumili, kaya agad nila itong ni-report sa amin. Isauli. Hindi niya nagustuhan ng mga ito. Talaga bang ganun kapangit ang taste ko? At higit pa roon, nandoroon din si Mr. Thorn. Masayang nakikipag-usap kay Miss Reed. Tara na, punta tayo sa mall. Ang mundo ng negosyo ay isang battlefield. Kung gusto mong magsimula muli ang iyong kapatid, mas madaling sabihin kaysa gawin. Kaya minsan, ang paghingi ng tulong ay hindi masamang bagay. Ito ay matalinong desisyon. Ano sa tingin mo, Clara? Sige. Alam kong may pride ka. Perpekto. Kailangan kong dumaan malapit sa bagong kumpanya ng kapatid mo para mamili. Sumama ka sa akin. Ang dami niyang ginagawa lately. Pamayat siya. Nakakalungkot makita siyang ganun. Tara na. Nasa baba ang kotse ko. Sabay na tayo. Masyado kang magiging abala. Hindi ito ang cop, hindi ba? Ayos lang. Hindi naman problema. Nakaabala ka. Napakalaking abala. Ethan, hayaan mong ipaliwanag ko. Ako. I-repack mo ang lahat ng damit na ito, at isauli sa pamilyang Black. Opo, boss. Hindi ito ang swerte kong araw. Hindi lang 4 na tao ang nakasalubong ko. Paano ako nahulihang nagbebenta ng regalo ng iba? Ang mga gamit mo, hindi na kailangang ibenta. Ginoong Black, anong pagkakataon? Kakarating ko lang para dalhin si Clara sa kapatid niyang si Arthur. Ako na ang maghahatid kay Clara. Parang magkapatid kami ni Arthur Reed. Ang kapatid niya. Natural lang na ako ang maghatid sa kanya.
Talaga ba? Tinraidor siya, kinukuha ang kumpanya niya. Ganyan mo ba tratuhin ng kapatid? Walang karapatan ang pamilyang Thorn na sabihin yan. Ginoong Thorn, mas mabuti pang huwag ka nang makialam. Ang babae ko, hindi kailangan ng pakikialam mo. Ginoong Black, kung umasta ka, akala mo inaagaw ko ang babae mo. Sige na nga, dahil nagmamalasakit si Ginoong Black kay Clara. Hindi na kita guguluhin pa. Clara, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Ipaabot mo ang pagbati ko kay Arthur. Sabihin mong ingatan niya ang sarili niya. Kaya pala hindi ko makita si Clara kahit saan. Si Ethan Black pala ang nagtatago sa kanya. Mas lalo itong nagiging kawili-wili. Ethan, masakit ang kamay ko. Tara na, uwi na tayo. Hoy, Ethan, hindi ko sinasadya ibalik ang mga damit mo. Sinusubukan lang akong tulungan ni Victor Thorne. Tulungan ka, si Victor Thorn. Gamitin mo ang utak mo, hindi mo ba alam kung anong klase siyang tao? Ang alam ko lang, mula nang pumanaw ang mga magulang ko, palagi niyang inalagaan ang pamilya namin. Hindi tulad ng ibang tao, na iba ang kilos sa harap, at iba sa likod mo. Hello, ako to. Kumusta si Arthur Reed? Mabuti, bantayan mo siya. Siguradong mas kinamumuhian na niya ako ngayon. Hello, G Black, pakikumpirma ang schedule sa susunod na linggo. Ang pribadong cooking class sa susunod na linggo. Tutuloy pa ba sa Biyernes? bakit hindi ko naisip yan? G Black, Ipabatid sa finance department, ang bonus ngayong buwan ay dodoblehin. Clara! Clara! Tumakas siya ng bahay. Gaano na siya katagal umiiyak? Kung mawala ka, ako'y... Ethan, hindi ako nananaginip, di ba? Naku, Clara, paano ka makikipag-away sa isang tao at pagkatapos ay managinip ng mainit tungkol sa kanya at kahit ibigay mo ang sarili mo sa kanya? Nakakahiya ka sa lahat ng kababaihan. Ethan, kanina, ako. Ayos lang. Gusto ko lang maglagay ng yelo sa iyong mga mata. Huwag ka nang magsalita pa. Pinaparamdam mo sa akin na mas lalo ako naguguluhan na naglalandi sa isang lalaking tapat. Yinhina, paano ko mapipigilan ang sarili ko? Sige na. Dumating ako para bigyan ka ng cake. Nandito na ang cake. Aalis na ako. Ethan, patawad. Hindi ko dapat sinabi iyon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mabubuhay ng ganitong uri ng buhay ngayon. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Masyado akong padalos-dalos, hindi ko dapat tinanong ka ng ganyan. Nakita ko lang si Victor Thorne na sinusubukang ilayo ka. At nagalit ako. Pangako mo sa akin, kahit gaano pa kabait sa'yo si Victor Thorne, gaano man siya nagmamalasakit sa'yo, o gaano man siya nakakatulong, dapat lumayo ka sa kanya. Gusto ko rin humingi ng paumanhin sa iyo. Hindi ko sinasadya na ibalik ang iyong damit. Nagkaproblema si Arthur. Medyo kapos siya sa pera. Ang mga damit at bag na binili mo para sa akin. Marami sa mga ito ay limited edition. Nakatambak lang ang mga ito. Kaya naisipan kong ibenta na lang. Baka makatulong ako sa kanya ng kaunti.
Pero nakasalubong ko ang ilang mga nakakainis. Victor Thorne, nagkataon lang siyang dumaan at tinulungan ako. Mga usapin ng kumpanya ng iyong kapatid. Kahit gaano kahirap, tutulungan ko. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, pakatiwalaan mo akong muli. Talagang makakahanap ako ng paraan para ayusin ito. Okay. CJ, pangako sa iyo. Lalayo na ako kay Victor Thorne simula ngayon. Ginawa mo ba itong cake? Baka hindi masyadong masarap ang lasa. Chef Black, magaling ka talaga. Mayroon ka sa damit mo. Namamaga ang mga mata mo. Kukuha ako ng ice pack para sa'yo. Hindi ba niya sinabi na nilagyan na niya ng yelo ang mata ko? Ito ang maalamat na black card. Ethan Black, o Ethan Black. Kahapon, sinabi ko lang sa iyo na walang pera si Arthur. At ngayon, binigyan mo ako ng black card. Talaga namang kahanga-hanga ka. Arthur, parating na ang iyong kapatid para iligtas ka. Ano? Bakit hindi na naman gumagana? Hindi ba tayo nagkasundo kahapon? Ito kasing bagay na ito, kailangan ay nandito na kaninang umaga. Huwag, teka, hindi yun ang ibig kong sabihin, hindi kita sinisisi. Alam mo rin naman ito, kailangan ko ito para sa bid. Sir, kahit may mga hindi inaasahang sitwasyon, hindi pa ako nakaranas humarap sa taong tulad mo. Sige na, sige na. Kung gayon, tiyak na hihintayin ko ang balita mo. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Hindi masosolusyonan ng problema ng pagkasira ng ulo. Arthur. Maupo ka. Bakit ka nandito? Arthur. Bakit parang pagod ka? Hindi ka ba nakatulog kagabi? TSK, paano ako makakatulog? Ang daming problema. Yung bagong energy project, binigay ko lahat ng makakaya ko. Nagkakaroon na ng pag-asa. Tapos, sa susunod na linggo, ang official bidding. Pero sagabal lang ako kahit saan. Talagang sumpa na to. Ano? Kanina lang. Yung client na pinakamalakas ang intensyong makipagtulungan. Yung malaking client, tumawag. Sabi nila nakahanap na sila ng mas angkop na partner. Walang tsamba sa mundo. Ano? Sabihin mo, si Ethan Black kaya? Siya lang ang may kakayahan. At, siya ang pinakaayaw na makabalik ako. Kunwari mabait siya, pero palihim siyang nananapak. Arthur, nilalagnat ka ba? Kung magpapatuloy ka sa ganito, talaga akong nagdududa kung ang pamilyang Reed ay makabangon pa muli. Ha? Ibinigay niya ito sa akin kaninang umaga. Heto, kunin. Arthur, kung talagang gusto kanyang pigilan, hindi ka at hindi rin ako, mananatili sa lungsod na ito. Sa tingin ko mayroon lang kaunting hindi pagkakaunawaan sa gusto kanyang tulungan. Tulungan ako? Ito lang ay awa mula sa kanya, mga patay malaking luha lang iyan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit na ako, si Arthur Reed, ay magutom ng 3 araw. Kahit na tumalon ako mula rito, hindi ako tatanggap ng kahit isang tossing mula sa kanya. Arthur, bakit hindi mo muna ibaba ang card? Mas magiging kapanipaniwala ka. Clara, mayroong bidding conference sa susunod na linggo. Bakit hindi ka sumama sa akin? Anong gagawin ko roon? Hindi ko talaga maintindihan ang mga ganitong bagay. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Clara, mayroon kang magandang imahe at mahusay na ugali. Ikaw ang magiging perpektong mukha para sa aming kumpanya. Upang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga kliyenteng yon, bukod pa riyan. Hindi ako kumpiyansa na mag-isa kung sasama ka sa akin. Mas magiging panatag ako. CJ, sasama ako sa iyo. Alam kong ikaw ang pinaka-maaasahan, Clara. Sige, umuwi ka muna at maghanda. Babantayan ko ang mga bagay dito. Tapos itong card. Hoy, anong card? Heto, kunin mo. Dinidepensahan lang ni Clara si Ethan Black.
Tapos itong card. Dapat walang puso si Ethan Black. Paano niya binigyan ng pera si Clara at hayaan siyang tulungan ako? Anong plano niya talaga? Baka may gusto siya kay Clara. Imposible. Hindi ba't itong itim na card ay pangregalo sa kasal? Hindi, hindi. Talagang hindi. Kailangan kong mapanalunan ng proyektong ito. At madaliin siyang iuwi para tumira, kung siya, araw-araw na makakasama ang Ice Prince. Masyadong delikado. Ethan Black. Ethan Black, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita. Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Makita iyan. Hindi ko alam. Aalis na ako kaagad. Ah. Hindi ko sinasadyang tumingin. Ipakita mo ang iyong mga mata. Buksan ang iyong mga mata habang naglalakad. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Huwag kang gagalaw. Bagaman nakita ko na ng kaunti noon. Ngunit nang makita ito ngayon, ang kanyang figura ay ganap na banal. Ngunit ang postura na ito, paano ito naging kamukha ng... Ah, Masakit ba dito? sobrang sakit. Hintay ka sandali. Huwag kang gagalaw. Malapit na itong matapos. Sabi mo nga, may magandang balita ka. Ay, nga pala. Nakalimutan ko na sana. Sabi ni Arthur, may napakahalaga anunsyo sa susunod na linggo. Kung magtagumpay, magkakaroon ng pag-asa ang kumpanya at hiniling niyang sumama ako sa kanya. Ang anunsyo sa susunod na linggo, hindi ba't iyon ang proyekto ng Thorne Enterprises na pinaghirapan nila? Nandoon din ang pamilyang Thorne. Pero kailangan kong pumunta. Kailangan ako ni Arthur. Hindi ko sinasabing huwag kang pumunta, pero ang paggala mo sa labas, pakikipag-ugnayan sa mga taong may masamang balak, ay hindi makakatulong sa kapatid mo. Simula bukas, sasama ka sa akin sa kumpanya para magtrabaho. Miss Reed, ito ang aming headquarters. Bukod dito, mayroon kaming daan-daang sangay. Pupunta na tayo sa core floor. Ang core team ni Mr. Black ay nandoon lahat. Ang iyong pansamantalang workstation ay inayos dito upang mapadali ang iyong pagkakilala sa mga pangunahing operasyon at pag-aaral. Ngayon, pamilyarhan muna ang sarili sa kapaligiran. Mamaya, magpapadala ko ng isang tao ng market analysis report para sa iyong pag-aaral. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling hanapin ako anumang oras. Sige, salamat. Hindi ko inisip sa buong buhay ko na magiging masipag din akong empleyado sa isang malaking kumpanya. Kailangan kong mag-vlog tungkol dito mamaya. Miss Reed, tama ba? Inatasan kami ni Assistant Miller na ipakita sa iyo ang mga dapat gawin. Heto, ang mga ito ay mga buod ng datos mula sa huling 3 quarter. Mga buod ng datos. Pakihanda bago ka umalis sa trabaho. Ayusin ang mga ito sa comparative analysis charts sa PowerPoint format. At itong dokumento ay ang materyales para sa department meeting sa susunod na linggo. Materyales sa pulong. Oo nga pala. At saka, pakapag-order ng kape para sa lahat. Akala mo ba kaya mo akong pahirapan? Ngayon, ipapakita ko kung ano ang ibig sabihin ng masipag na empleyado.
ang pagsusuri ng datos na iyong hiniling, at ang mga materyales sa pagpupulong na gusto mo. Ang bilis naman yan. Nasaan ang kape? Sige na, iwan mo na lang sa baba. Nasa baba ang kape. I-reimburse mo ako, at pakiusap gawin mo agad. Yung babaeng iyon, siguradong may koneksyon. Bigla na lang isinama. Si Assistant Miller mismo ang nagdala sa kanya. At mula unang araw, katabi na natin siya. Sino ang nakakaalam, baka naman siya ay kabit ng isang executive. Tingnan mo ang suot niya. Mukhang mura, pero kilalang brand pala. Yung bag niya, Shineko, limited edition. Paano nakakuha ng ganito kalaking pera? May sugar daddy siguro. Baka si Ginoong Black? Si Mr. Black? Di interesado sa babae si Black. Paano siya magkakagusto dyan? Siguro, kasama niya, matabang executive. Mukhang inosente, pero malabag pala. Ha ha ha. CJ, magpatuloy kayo. Ang saya-saya nyo kanina, di ba? Ikaw, Anong ikaw? Sirang plaka ka ba? pumasok ka sa CR ng lalaki. Ang bata mo na, walang hiya ka. Kahit ako si Clara Reed ay nasa lowest. Hindi nyo ako pwedeng sinismiss. Yung ginawa nila kanina, lahat nakakita. Ibabahala ko ang pag-report nito kay Assistant Miller. Tingnan natin kung anong mangyayari sa pambubuli sa Black Corporation. Ano kaya ang kahihinatnan nito? Teka muna. Isa ka lang na may koneksyon. Kaya ano kung ikaw ang pinag-uusapan? Sino sa atin dito ang hindi nagsumikap para makapasok sa Black Corporation? Ngunit sa mga taong tulad mo, sa paligid, ang lahat ng aming pagsisikap ay masasayang lang. Tama, hindi malinaw kung sino ang kumukuha ng pwesto ng iba. Dumaan ako sa ilang interview para makapasok sa Black Corporation. Talagang di paghahambingin. Una sa lahat, hindi ko inagaw ang pwesto ng kahit sino. Nandito lang ako para sa maikling karanasan. Pangalawa, sa pagitan ng kakayahan ko at sa kanila, sino ang mas may kakayahan para sa trabaho sa Black Corporation? Sino ba talaga ang mukhang may koneksyon? Naniniwala akong lahat dito ay nakikita iyan. Tama, yung dalawa na iyon, bukod sa pagtulak ng trabaho, sa iba araw-araw, wala namang ibang ginawa. Kung gayon nga, sino ba talaga ang may kakilala? Mahirap sabihin. Hindi ako iyon, talagang hindi ako iyon. Huwag kayong padala sa masamang babaeng ito. Tingnan niyo ang suot niya. Nasa 10,000 dolyar. Siguradong may sumusuporta sa kanya. Tama. Ayusin mo ang mga minor issue. Busy ako ngayon. Opo. Si Miss Reed ay may problema. Aayusin ko na ito. Teka, sasama ako sa'yo. Wala akong pakialam kung saan mo narinig ang mga chismis na iyon o kung sino ang nanggugulo sa likod. Pero kung marinig ko pa ang isang maling chismis tungkol sa akin, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kakayahang empleyado ay magagawa. Ano? Tama ba ako? Inaamin mo ba? Ang mga kabataang babae ngayon ay hindi sumusunod sa tamang landas. Laging gumagamit ng hindi tapat na paraan. Kami ang buhay ng Black Corporation. Hindi kami takot sa mga banta mo. Exact. Hintayin mo lang hanggang I-report kita. Nakikipag-dinner si Clara sa akin. Ngayon, hapunan. Naintindihan ko. Narito si Ethan para talaga. Suportahan ako, di ba? Sige, okay. Matagal na akong naghihintay sa iyo. Lahat, maghiwa-hiwalay na kahit ang mga empleyadong konektado ay kailangan kumain. Mamaya, ibigay mo sa akin ang kanilang mga pangalan. Opo. Ginawa ito ng chef para sa'yo, ayon sa iyong panlasa. Narito ang paborito mong glazed ribs. Mukha itong masarap. Kumain ka na rin ng mabilis. Masarap talaga, dapat subukan mo rin. Mr. Black. Hindi niya nagustuhan ng matamis o mamantika. Hindi ko alam. Masarap ang lasa. Diyos ko, kinain na ni Ethan. Ito na ba ang tinatawag na halik sa pamamagitan ng ibang tao? Ang pulong ngayong hapon ay ipagpapaliban ng kalahating oras. Maaari ka nang umalis. Opo.
Kumain ka pa. Hindi na ito masarap kapag lumami. Ano na naman kayang ginagawa ni Ethan? Pinapakain ako sa lahat ng oras. Medyo nagpapalipad hangin sa puso. Takot ka ba sa akin? Paano ako matututo? Naku po. Parang sira ang computer ko. Mayroon bang makapagsasabi kung ano ang gagawin? Tulungan niyo po ako. Hayaan mong ayusin ko. Paano kita maabala sa napakaliit na bagay? Miss Reed, gamitin mo muna ang computer ko. Tatawag ako agad para padalhan ka ng bago. Miss Reed, paumanhin. Ito ang briefing para kay Mr. Black. Maaari mo bang silipin kung may puwang pa para sa pagpapabut? Lubha mong nilabag ang mga regulasyon ng kumpanya. At tatanggalin ka kagad. Sige. Huwag kang mag-alala. Ang karibal mo, ang Thorn Enterprises, ay desperadong kumuha sa akin. Thorn Enterprises, kahit 100 Thorn Enterprises, ay hindi makakatapat sa pamilyang Black. Ang pamilyang Black ay nauna nang naglagay sa iyo sa blacklist ng industriya. Maaari mong subukan. At tingnan kung sino ang mangangahas na lumaban sa pamilyang Black. Hindi. Clara, tingnan ang suot ko ngayon. Hindi ba't mukha akong gwapo? Ginoong Reed, maaari mo bang pahangin ang mga hurado? Gwapo. Napakagwapo't nanginginig ang langit at lupa. Siyempre, umaasa ako sa mukhang ito. Oh, hindi ba't ito ang marangal na batang Panginoon ng pamilyang Reed? Ano, matapos ubusin ang yaman ng pamilya, nagnegosyo ka pa rin? Ano nga ang sabi? Walang dapat katakutan sa tamad na tagapagmana, ngunit dapat kang matakot sa isang tagapagmana na may ambisyon. Tama? Ginoong Reed, makinig ka sa payo. Maghanap ka ng trabaho, maging matatag. Bakit mo pa kailangang hilahin ang iyong kapatid at ikahiya ang inyong sarili? Tingnan mo si Miss Reed. Napakadelsikado. Bakit mo siya pinagdadaanan ng ganitong pagsubok? Mukhang marami kang alam. Tungkol sa pamilyang Reed, ha? Nakakalungkot lang, na hindi man lang, narinig ang tungkol sa iyo. Lakas ang pinakamahalaga sa pagbid. Mga tulad mo na sumisingit sa unahan ng kompetisyon, bago pa man magsimula ang bidding. Malamang hindi masyadong kumpiyansa. Sa sarili mong panukala, hindi ba? Ikaw. Arthur, Clara. Ang galing naman ng pagkakataon. Kakagaling ko lang at nakita kita. Victor, matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Thorn, ang pamilya Reed, ay isang kumpanyang nakuha lamang. Paano sila magiging kwalipikado para sumali sa bidding? Dapat kang magmadali at i-report kami para ma-disqualify sila. Sa pagkakaalam ko, narito si Arthur sa pagkakataong ito bilang isang startup company. Hindi bilang ang pamilya Reed. Ako, na kumakatawan sa pamilya Thorn, ay narito para sa bid na ito at ayokong maabala ng mga taong hindi man lang nagche-check ng background ng kanilang mga karibal. Nakakasira ito ng mood. Ano ang tinitingnan mo? Tumingin ka pa at babatukan kita. Tara na. Vic, salamat. Hindi siguro darating si Ethan, tama? Lumayo ka sa akin. Atras. Arthur, Clara, nakikita mo, sa industriyang ito, mahirap umunlad kung walang pundasyon. Sa kasalukuyan mong lakas, talagang napakahirap mapanalunan ng proyektong ito. Gayunpaman, kung tatanggapin mo ang tulong ko, ang mga yaman at koneksyon ng pamilyang Thorn ay magagamit mo lahat. Sige, Victor. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit tungkol sa negosyo ng pamilyang Reed, nais ko pa ring ipaglaban ito. Ganun ba? Kung gayon, hangad ko ang iyong swerte. G-Reed, parang kulang sa lalim. Ang analysis mo, may mas detalyado ka bang datos? Oh, tungkol dito, sandali lang. Nais kong magpresenta sa ngalan ng kumpanya namin. Buti na lang noong nasa Black Corporation ako, tinuruan ako ni Ethan.
Maganda, maganda. Pero, startup company lang. Kayo, kailangan pa rin ng mas malaking pondo para sa proyektong ito. Kung makakakuha kayo ng investor, sa inyo ang proyektong ito. HMPH, sino ang maglalakas loob mag-invest sa Pamilya Reed? Ang Pamilya Reed ay nakuha na ng Black Corporation. Sino mang mag-invest sa Pamilya Reed ay lalaban sa Black Corporation. Hindi. Ginagaranti ako, kung mag-invest kayo sa amin, ang Black Corporation ay hindi lalaban sa... Ano ang nagpapasigurado sa'yo? Ako. Sino ang nagsasabing wala? Thorn Enterprises ay handang magbigay ng kapital sa bago ninyong kumpanya, sapat ang halaga para masakop ang bid na ito sa proyekto. At higit pa doon, higit pa rito, magagamit ng Thorn Enterprises ang sarili nitong kwalifikasyon at resources para tulungan kayong masiguro ang mga susunod na order. Big talaga. Ang kondisyon ay, kailangang hawakan ng Thorn Enterprises ang 51% ng shares ninyo. Sa huli, sa ganito kalaking investment, kailangan ng Thorn Enterprises sapat na seguridad at kapangyarihan. Makatwira naman, hindi ba? Victor Ford, nabaliw ka na ba? 51% ng shares. Malinaw na sinusubukan mong lunukin ang kumpanya ko. Victor, kung gagawin mo ito, hinihingi na ibigay namin ang kumpanya nang basta-basta lang. Ano ang pinagkaiba? Arthur, Clara, huwag mo namang sabihing matalas. Pareho tayong makikinabang. O mas tamang sabihin, may iba ka pa bang pagpipilian? Una si Ethan Black, ngayon si Victor Thorn. Ngayon, walang sino man ang maglalakas loob na makipagtulungan sa atin. Ayos lang. Nandito ako, Clara. Naghahanda ka na pala ng kontrata, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang panulat. Arthur, hindi ka pwedeng pumirma. Huwag kang pumirma. Teka, Ethan Black. Bakit nandito si Ethan Black? Arthur Reed, talaga bang wala kang balak? Clara. Huwag mong pirmahan ang kontrata. G. Black, may pag-uusapan lang kami sa negosyo. Hindi welcome ang mga tagalabas. Totoo ba? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko. Ang tagalabas na ito ay nag-invest din sa kumpanya ni Arthur Reed. Ang Black Corporation ay papasok bilang investor. Sasagutin ang lahat ng pondo sa mga proyekto ng Pamilya Reed. At hindi kami hihingi ng kahit anong parte. Gayunpaman, ang tanging kondisyon ay hindi maaaring makipag-ugnayan ang Pamilya Reed sa Thorn Enterprises. Ano, talagang napunta ako sa tamang lugar ngayon. Kaya pala hindi ang Pamilya Reed ang tina-target ng Black Corporation kundi pinoprotektahan sila. Ginoong Black, paulit-ulit mong sinira ang mga plano ko. Hindi ka ba natatakot sa ganti ng pamilyang Thorn? Kung kaya namang gumanti ng pamilyang Thorne, sige subukan nila. Ngayon, talagang, nalinlang ako ng mga utak. Binabati kita sa iyong pakikipagtulungan sa Black Corporation. Anong problema? Baluktot ang iyong kurbata. Talaga? Maaari mo bang ayusin para sa akin? Nakatulong na ako ng husto sa'yo. Hindi ba karapat-dapat ako sa gantimpala? Oh, Clara, Ethan Black. Sa gabing ito, tayo tatlo ay pupunta. Arthur, aalis na rin ako. Saan kayo pupunta? Bakit? Bakit kahit anong gawin ko para suran si Ethan Black? Maganda pa rin ang relasyon ninyo? Noon, malapit na tayo na makuha ang Reed family, isang hakbang na lang. Kung hindi na unang nakuha ni Ethan Black, akin ka na ngayon, Clara Reed. Clara Reed. Hintayin mo ako. Maling pinto.
Clara, Ingat ka. ang bango nito. Ethan Black, may inihanda akong regalo. Ginawa ko to. Baka hindi ito perpekto. Pero sa totoo, hindi ko alam ang kailangan mo. Oy, Ethan Black. Tingnan mong mabuti. Si Clara Reed. Alam ko. Ikaw si Clara Reed. Dapat binigay ko na sa kanya noong hindi pa siya lasing. Ngunit ang lasing na Ethan Black ay medyo cute pala. Buti pa tulog pa siya. Mas mabuting umalis agad. Hello. Clara, ako to. Bakit mahina boses mo? Nagising ba kita? Hindi. Daniel Yaong, bumalik ka na sa bansa. Matagal na tayong hindi nagkita. Clara, nami-miss talaga kita. Pwede ba tayong magkita? May mga bagay akong gusto kong sabihin sa'yo ng personal. CJ, ikaw na ang bahala sa oras at lugar. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Okay. Hoy, Ethan Black, tingnan mong mabuti. Si Clara Reed yan. Alam ko. Ikaw si Clara Reed. Ano ang ginawa ko? Teka. Nakigabi ba siya sa akin? Kung ganoon, ito ba ay senyales na siya ay may gusto sa akin? Magandang umaga. Ano ang ginagawa mo? Sabaw para sa hangover mo. Salamat sa pag-aalaga kagabi. Naku, nakakahiya naman iyan. Oh, wala. Bawasan mo pag-inom sa susunod. Nawalan ako ng malay kagabi. Wala naman akong ginawang mali. O tama ba? Hindi ba may nasabi akong hindi dapat?
Mga kakaibang bagay? Ay, marami. Una, niyakap mo ang malaking florera sa sala at ipinahayag ang pagmamahal mo rito. Sinabing ikaw at ito ay magkapatid na matagal nang nawalay. Tapos sinila mo ako. Nagumugulong sa sahig. Sinasabing ikaw ang prinsipe ng Gisantes. Higit sa lahat. Talaga? Higit sa lahat, inabuso mo ako. Bakit ka bumubuntong hininga sa ginhawa? Noong inaabuso kita, hindi ka ganyan. Nangyari na ito. Gusto mo bang managot o sa halip? Iaalay ko ba ang sarili ko sa'yo? Handa na ang iyong sabaw para sa hangover. Ace Black, pumunta ka sa Ito ang unang beses na ginawa. Hindi ko alam ang lasa. Sige na, tikman mo. Ito ay kakaiba. Pinahahalagahan ko ang pagsisikap. Susubukan ko rin kung gayon. Huwag. Ano ito? Ang sama. Ibuhos mo agad. Malalason ka. Paumanhin. Hindi pa huli para maghilamos. Sapat na ang paghawak. Sino ang humahawak? Nag-aalala lang ako baka magkasakit ka. Ikaw na ang bahala. May gagawin ako. Aalis lang ako saglit. Teka, umuwi ka ng maaga. May sasabihin ako sa'yo ngayong gabi. Naiintindihan ko. Miller, ang assistant. Ay cancel mo lahat ng appointment ko. Sa hapon, ihanda mo ang kotse para pumunta sa mall. Oh, at saka, mag-order ka para sa akin ng isang bukwet ng Black Baccara na rosas. Siguraduhin mong 79 na rosas. Napakahalaga ng okasyon ngayong hapon. Sa mga taon na lumipas sa ibang bansa, ang pinakamiss ko ay ang lokal na pagkain. At, mga dating kaibigan, Clara, kumusta ka? Sa mga taon na ito, marami ang nangyari sa pamilya Reed. Tapos na ang lahat. Ngayon, ang kumpanya ng kapatid ko ay nagsimula muli. Mas gaganda pa ang mga Pasensya na, Clara, noong pinakailangan mo ng kaibigan, wala ako sa tabi mo, humingi ako ng paumanhin. Huwag mong sabihin iyan. Ang katotohanang bumalik ka ay nagpapasaya sa akin. Masaya rin ako. Mula ngayon, laging nandito ako para sa'yo. Ang singsing na ito. Ito ang pinakamatandang singsing engagement ring sa buong mundo. Ibinigay ito ng isang marangal na duke sa isang magandang prinsesa dahil napakahalaga nito. Itinuturing itong hindi para sa benta. Magbabayad ako ng anumang halaga. Gusto ko ito. Ethan Black. May nakilala ka bang kakilala? Akala ko nakita ko. Huwag mo na lang isipin. Wala lang yan. Ginoong Black, ang taong inimbestigahan mo, si Daniel Young, ay may malinis na record. Malinis ang pinagmulan ng pamilyang Young. Ang kanilang mga ari-arian ay nakakalat sa buong mundo. Ang kanilang pangunahing negosyo ay sa ibang bansa. Sa ngayon, walang kainahinala. Wala rin kaming nakitang koneksyon sa pamilyang Thorne. Tama na. Umalis ka. Ginoong Black, baka nagkakamustahan lang sina Miss Reed at Ginoong Young sa pagitan mo at ni Miss Reed. Tama na. Umalis ka na. Alisin ang mga nakakairitang iyan. Itapon silang lahat. Opo, Ginoo. Clara, aking Clara, paano siya makaupo roon, kasama ang iba, at ngumiti ng napakaganda? Susubukan mo na naman bang pigilan ako, tulad noong nakaraan, CJ? Kung iyan ang gusto mo, tutuparin ko ang iyong nais. Ethan, nandito na ako. Nandito na ako. Kailan ka uwi? Busy ako, huwag mo na akong hintayin. Pero ikaw ang nagsabi na may sasabihin ka sa akin. Ayaw mong maghintay ako, pero maghihintay pa rin ako. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang maghintay, aking tanga. Ethan, bumalik ka na. Ano ang gusto mong sabihin? Wala, nakalimutan ko na. Hindi ako naniniwala. Wala, sa tingin ko lang kayo ni Daniel Young ay mas bagay. Pero gusto kita.
Kailan ako nakabalik sa kwarto ko? Teka. Pero gusto kita. Diyos ko, ano ang nasabi ko? Gusto ko si Ethan. At sinabi ko iyon habang yakap niya. Talagang narinig niya ako. Paano ko siya haharapin ngayon? Hindi pwede. Nakakahiya ito. Kailangan ko nang umalis agad. Clara, saan ka pupunta dala ang bag mo? Sa ganitong umaga pa lang, hindi ka naman tatakas sa bahay, di ba? Hindi. Ako, nagja-jogging lang ako sa umaga. Nagja-jogging. Para huminga ng sariwang hangin. Nagja-jogging. Nakadress shoes ka pa, at may dala kang bag. Clara, at sasabihin mong nagja-jogging ka. Huwag mo akong tawaging Clara. Ang sinabi ko kagabi, hindi mo naaalala. Ang aking. Ano ang aking? Anong mga salita? Hindi ko naaalala. Gusto mong ulitin ko, malinaw mong sinabi na gusto mo ako kagabi. Hindi pa ako gising ng lubos. Hindi ako malinaw mag-isip. Kaya naalala mo pala, ngayon ay sasagutin ko na ng maayos. Ang iyong pag-amin. Paano nangyari ito? Alam kong tatakbo ka, nasarado ko na ang pinto. Kung hindi natin malilinawan ngayon, hindi ka alis. Ethan, pinipilit mo ako. Clara. Anong nangyari? Mukha kang hinahabol ng multo. Bakit namumula ang mukha mo? Namimiss lang kita. Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Mismo ko? Sabihin mo ang totoo kay Arthur. Si Ethan Black, yung Ice Prince ba? Umapi sa'yo? Hindi talaga. Mabait siya. Malaki rin ang naitulong niya sa atin. Arthur. Ano sa tingin mo si Ethan Black? Anong klaseng tao siya? Si Ethan Black, well, hindi may kakaila ang kanyang kakayahan. Kung hindi dahil sa kanya ngayong pagkakataon. Arthur. Lubos na akong mabibihag ni Victor Thorne, yung ahas na yon. Pero pagdating sa kanya, ang talas ng kanyang mga salita, sabihin mo sa akin, Clara. Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa kanya? Huwag mong sabihin. Huwag kang mag-isip ng malalim. Nagtatanong lang ako. Hello, ako si Arthur Reed. Ano, talaga? Ang galing, maraming salamat. Sige, walang problema. May maganda akong balita. May malaking kliyente na gustong mag-invest sa atin. Gusto nila itong pag-usapan ngayon. Tara na. Sasama ka sa akin. Anong coincidence? Si Ethan Black na naman kaya? Clara, sa tingin mo ba si Ginoong Young, na darating maya-maya, mahirap pakitunguhan? Arthur, mag-relax ka naman. Dahil sila ang nag-imbita sa atin. Nakita na nila ang ating potensyal. Magtiwala ka lang. Ginoong Reed, Binibining Reed, dumating na ang inyong bisita. Ginoong Young, ikinagagalak ko kayong makilala. Arthur, Clara, paumanhin kung pinaghintay namin kayo. Kaya pala Daniel, nag-iisip ako kung bakit. May pakiramdam akong may magandang mangyayari. Anong karangalan na bisita? Halika, umupo ka. Umupo ka. Daniel Yao, siya ba ang sinabi mong tutulong sa akin? Oh, nag-order lang ako ng kape. Sumipsip ka muna. Arthur, napakabuti mo. Ang aming pamumuhunan ay dahil din. Naniniwala kami sa inyong kakayahan. Lalo na si Clara. Ang kanyang mga pananaw ay kakaiba. Salamat. Ito ang paunang sulat ng intensyon. Ang mga kondisyon ay lubos na mapagbigay. At ganap nitong isinasaalang-alang ang inyong interes. Maaari mo munang tingnan. Mahusay. Napakagaling. Pipirmahan ko na ito. Pirmahan ano? Si Arthur Reed, anong klaseng hindi patas? Nakasunduan ang ginagawa mo. Yun mabuti na lang binabantayan sila ni Assistant Miller. Diyos ko, ang gulo. Bakit parang nakita ko na? Ito dati? Ginoong Black, bigla kang dumating. At ginulo mo ang pagpirma nila sa kasunduan. Medyo bastos naman yon, hindi ba? Ang Black Corporation ang pinakamalaking investor ng pamilyang Reed. Para ikaw ang pumirma ng ganito kahalagang kasunduan. Nang wala ako dito, mukhang hindi angkop, di ba? Ano ang sinasabi mo? Hindi ba tayo nagkasundo dati? Na hindi maaaring makialam ang Black Corporation sa mga partnership ng aming kumpanya? Bakit nagpapanggap kang tagapagligtas? Bigla? Sige, magpapatuloy ang Black Corporation sa pamumuhunan. Ang maibibigay ng Young Corporation. At ang hindi nila maibibigay, ibibigay naming lahat. Ginoong Black, ang laki ng iyong ambag. Gayunpaman, hindi lang puhunan ng aming inaalok. Mayroon din kaming mga tauhan sa likod namin at pandaigdigang pananaw. Ang mga sangay ng Black Corporation sa ibang bansa ay nasa buong mundo. Kailangan ko bang isa-isahin ang mga ito para sa'yo? Arthur, patuloy ninyong itataas ang inyong mga alok. Hindi, kayong dalawa ay patuloy na makipagnegosasyon. Hindi ko talaga alam kung alin ang pipiliin. Arthur, ang pamumuhunan ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang aming Young Corporation ay palaging bukas sa mga may potensyal. Servidor, dalhan mo ako ng pinakamahal mong ulam. Dito. Opo, sir.
Hoy, Arthur Reed, naaalala ko noong maliit ka pa. Pinakagusto mo ang Wagyu beef, hindi ba? Napaka-sweet mo naman. Kung gayon, kumain tayo at mag-usap mamaya. Clara, kumain ka na rin. Huwag kang mahiya. Tulungan mo ako. Sino ang magtatapos sa kahiyahiyang ito? Arthur, ang mga pagkakataon sa negosyo ay panandalian. Malinaw ang aking sinseridad dito. Mangyaring bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Ang negosyo ay likas na. Puno ng kawalan ng katiyakan. Ipinapakita lang nito na ang pamilyang Yaong at ang pamilyang Reed ay hindi magandang pagtutugma. Oh, kayo na lahat ang mga tagapagbigay ko. Alam ko, para rin ito sa kabutihan ko. Ang mga kontrata ay isang bat na maaari nating tingnan ng dahan-dahan. Maaari natin itong pag-usapan sa ating paglilibang. Ang Black Corporation ay maaaring mag-alok sa iyo ng pinakamahusay. Tumanggi ka na ngayon para hindi mo ako traidorin sa huli. Arthur, sa totoo lang, gusto mo bang ang iyong kumpanya ay habang buhay na kontrolado ng Black Corporation? Kung bawiin ng Black Corporation ang kanilang puhunan, wala ka nang mapagkakatiwalaan. Ito. Control, ang Black Corporation ay hindi kailanman kokontrol sa otonomiya ng pamilyang Reed. At Tama na. Nakapagpasya na ako. Nakikipagtulungan ako sa Young Corporation ngayon. Ethan, umalis ka na ngayon. Arthur Reed, mag-isip kang mabuti. Ang aming pamilyang Black ay hindi aatras sa pagbibigay pondo sa iyo. Napag-isipan ko na ito ng malinaw. Kahit hindi ko isipin ang aking sarili. Kailangan kong isipin ang aking kapatid. Kahit malaki ang naitulong mo sa akin noon. Pasensya na, hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan ngayon. Daniel, pasensya na nasaksihan mo yun. Naging ganito ang isang magandang samahan. Arthur, masyado mong pinahihirapan ang sarili mo. Pag-usapan na natin ang ating kooperasyon. Para sa matagumpay na samahan, Arthur, sa hinaharap, magkasama tayong uunlad. Para sa matagumpay na samahan. Clara, katatapos lang nating ayusin. Ang kooperasyon natin sa Young Corporation. Sapat ang pondo natin. Maliwanag ang kinabukasan. Kung gayon, tutulungan kitang mag-impake ngayon. Lilipat ka na sa labas ng lugar ni Ethan. Ano? Lumipat ka na lang. Ang bilis kong pumayag. Sa kooperasyon ni Daniel. Dahil naalala ko ang sinabi ni Daniel. Kung wala tayong ibang tutulong, paano kita iuwi? Arthur. Hayaan mong pag-isipan ko muna. Pag-isipan ng alin. Sanay lang si Clara na nakatira sa Black Residence. Talaga. Elsa Dennett. Elsa Dennett. Sige. Kahit kailan, kung gusto mong bumalik, pwede ka. Bumalik ka. Hindi babalik. Bumalik ka. Hindi babalik. Babalik ka o hindi? Bumalik ka. Bakit ko ito ginagawa? Hindi ka pa rin bumabalik. Nakabalik na ako. Akala ko pinirmahan mo ang kontrata at lilipat ka na, ngunit tila ngayon, kailangan kitang alagaan pa ng kaunti sa loob ng ilang panahon. Bumalik lang ako para kunin ang gamit ko. Sinabi ng kuya ko na maayos na ulit ang kumpanya. Dapat na akong bumalik sa bahay para hindi ko na abalahin si Ennis Black na alagaan pa ako. Hindi. Bakit hindi? Hindi ba't sinabi ni Ennis Black na nakakabuwisit ang pag-aalaga sa akin? Hindi ko sinabi na nakakabuwisit. CJ, maaari ka bang umalis sa daan? Kailangan ko nang kunin ang gamit ko. Ang daming gamit. Paano ka alis mamaya? Susunduin ako ni kuya at ni Daniel. Hotel ba ang bahay? Malaya kang umalis at pumunta kung kailan mo gusto. Clara, tutulungan kitang mag-impeke. Ethan, Hindi ganyan yon. ngayon kung aalis man ako o hindi, kailangan kong ayusin muli ang mga damit ko. Ang Ethan na to, Saan ka pupunta? uwi na. Ethan, ano nang ginagawa mo? Anong karapatan mong kontrolin ako? Ayokong umalis ka. Gusto kita. Hindi naman para ngayon lang kita nagustuhan. Matagal na gusto na kita. Simula pa noong bata pa tayo. Noong sinusundan mo ako at tinatawag mo akong Ethan. Gusto na kita noon pa man. Noong mga panahong iyon, dahil bata pa ako, naaalala kong sinulatan kita ng liham ng pag-ibig. Hinihingi nito na maghintay ka sa akin sa silid-aralan kinabukasan. Noong mga panahong iyon, kasama mo na pala si Daniel Yaong. Ang liham na yon. Siguro, ang pinakamasamang sinulat ko, mahal pa rin kita ng lubos. Clara, manatili ka. Huwag kang umalis. Humarap ka lang at tingnan mo ako. Tingnan mo ako, ang tigas ng ulo, at mapaghanap na Ethan. Gagawin mo ba? Ethan, ako. Clara, ako. Ethan, tinanggap ko ang iyong pag-amin. Pero, kailangan kong itanong sa kapatid ko kung ang kapatid ko ay hindi tanggapin. Hindi kami pwede magsama. At hindi tayo pwedeng lumampas pa. Ang kapatid ko, siya lang ang pamilya ko. Sa mundong ito, Susundin ko ang lahat ng iyong sasabihin. hindi.
Sinabi mo lang na magkasama kami ni Daniel Yao. At tungkol sa love letter na iyon. Bakit hindi ko alam yan? Ano? Hindi ako kailanman naging kasama ni Daniel Yao at hindi ko natanggap ang love letter mo. May nasasabi ka bang mali? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Maaaring si Daniel Young ang nasa likod nito. Anong problema? Wala, nakakalungkot lang. Napakaraming oras ang nasayang natin. Paanong nangyari iyon? Ang makilala ka ngayon ay ang pinakamagandang pagkakataon. Para mabawi ang mga nasayang, kailangan nating maghabol. Paano naman ito? Maganda ito. Kung isuot mo ito, mas gaganda ka palalo. Nako, ang tamis mo naman ngayon. Palagi naman akong ganito. Kaya, nasaan ang aking gantimpala? Halimbawa, ito. Ethan, anong karapatan mong makuha siya? Dapat akin siya, akin. Arthur Reed. Walang kwentang basura ka. Ethan, i-asterisk na mo. Ang mga lalaking nagtatrabaho ay talagang pinakakakilala. Tama ang mga kaibigan ko tungkol dyan. Paumanhin, Clara. Pag-aasikaso ng trabaho sa ating unang date, hindi na ito maulit. Ayos lang, ayos lang. Ipagpatuloy mo ang iyong Gusto ko lang panoorin ang mga gwapong nagtatrabaho. O baka dapat, umupo ka sa sofa. Dahil nandito ka. Talaga hindi ako makapagtrabaho. Bakit hindi, Ethan? Nalilito ka ba sa akin? Kay Kapitan Reed, bawal kang pumasok dyan. Nasa loob si Ginoong Black. Umalis ka sa dadaanan ko. Arthur, anong ginagawa mo rito? Ethan Black. Ipinagkatiwala ko ang kapatid ko sa'yo. Upang matiyak na aalagaan mo siya ng mabuti, hindi para ikaw ay samantalahin ang iyong pagiging malapit sa kanya. Arthur, kumalma ka. Totoo ang nararamdaman ko para kay Clara. Totoo. Sa tingin ko ang mga ginawa mo sa ating pamilya noon, datang siyang tunay na totoo. Kinuha mo ang mga ari-arian ng ating pamilya, at nilapitan ng kapatid ko. Ngayon ba ay, naiinip ka na sa paglalaro ng mga kumpanya, at gusto mo na lang laruin ng kapatid ko? Arthur, huwag. Arthur, bakit mo siya sinasaktan? Hindi ako sinungaling ni Ethan. Ako ang may gusto sa kanya. Gusto mo siya? Nakalimutan mo na ba kung paano niya traidorin ang ating pamilya noon? Nakalimutan mo na ba kung paano niya sinamantala ang ating kamalasan at ninakaw ang pinaghirapan ng ating mga magulang? Ang isang lalaki na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Hindi ko nakalimutan. Ngunit tinulungan niya tayo ng husto. Dapat may nakatagong katotohanan sa likod nito. Clara, masyado kang inosente. Umuwi ka sa akin. Arthur, huwag mong tratuhin ng ganito si Clara. Bitiwan mo ako. Sinasabi ko sa'yo. Hanggat ako'y humihinga pa, hindi ko hahayaang hawakan mo ang kapatid ko. Tara na. Umalis ka. Paumanhin, Clara. Clara. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang lalaking si Ethan Black ay masyadong tuso. Hindi mo siya malalampasan. Makinig ka sa akin. Lumayo ka sa kanya, okay? G. Reed, dumating na si Ji Young. Tungkol sa mga detalye ng ating nakaraang kolaborasyon. Alam ko. Pasukin mo siya. Arthur, Clara. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Wala lang yan. Isang maliit na bagay lang. Daniel. Maupo ka rito at magpahinga. Kunin ko lang ang mga dokumento. Dahil ba ito kay Ethan Black? Paano mo nagawa? Nahalata ko nung hapunan. Si Ethan Black ay kakaiba sa'yo. Ang lalaking tulad niya ay hindi para sa'yo. Mayabang at mapagmataas. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo kung sasama ka sa kanya? Magdurusa ka lang. Daniel. Kung nalaman ko lang ito, sana mas maaga akong bumalik, hindi ka sana inagaw ng lalaking iyon, at nauwi sa ganito. Daniel. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa naiintindihan. Gusto kita. At bumalik ako nitong oras na ito para sa iyo rin. Paumanhin, Daniel. Hindi ako makapapayag. Huwag ka nang magpaumanhin. Mahuhulaan ko na ang resulta, ngunit hihintayin kita magpakailanman, hanggang sa mapagtanto mo, na hindi si Ethan Black ang para sa'yo. Daniel. Huwag mo na akong hintayin. Kahit anuman ang mangyari sa amin ni Ethan, anuman ang maging resulta, sana, mabuhay ka ng maayos sa sarili mong. Sinabi mo bang, hindi kita makukuha kailanman? Clara. Paumanhin, may ilang bagay, na dapat kong sabihin sa'yo. Daniel. Masyado akong nagmalaki kanina. Hindi mo mapipilit ang damdamin. Sana maging magkaibigan pa rin tayo.
Siyempre, magkaibigan tayo palagi. Ngunit bilang kaibigan, may mga bagay na hindi ko hahayaang hindi mo malaman. Lalo na tungkol kay Ethan Black at Victor Ford. Victor Thorne, ano ang kinalaman niya rito? Nakipag-ugnayan kamakailan sa akin si Victor Thorne. Sinusubukan akong hikayatin na pumili ng walang kasama laban sa kooperasyon na malapit ng tapusin ng iyong kapatid. Akala niya ay mapapaniwala niya ako para makipagsabuatan laban sa pamilyang Reed. Ginoong Young, si Arthur Reed ay isang walang laman na kabibe na lamang ngayon. Ang kanyang kapital ay ganap na sinusuportahan ng kawanggawa ni Ethan Black. Malaki ang panganib sa pakikipagtulungan sa kanya. Alam kong lagi kang interesado kay Clara Reed. Bakit hindi tayo magsama at sakupin ng pamilya Reed? Makukuha mo rin ang gusto mo, Hayes. Sinundan ko ang palatandaang ito at nag-imbestiga. Ang resulta ay, nakakagulat, sa lahat ng taon, lihim na, sinabutahin ni Victor Thorne ang pamilya Reed. Kahit noon pa man, noong nabubuhay pa ang mga magulang mo, nagsimula na siyang magplano. Kung hindi dahil kay Ethan Black, na lihim na sumusuporta sa pamilya Reed, hindi makakaligtas ang pamilya Reed hanggang ngayon. Ang pagbili niya sa iyong kumpanya, malamang ay, bago kumilo si Victor Thorne, upang protektahan ang huling yaman ng pamilya Reed. Si Victor Thorne pala. Siya lang pala lagi niyang sinasabi sa akin na target ang pamilya Reed ni Ethan Black. Tila, niloloko kanya sa lahat ng pagkakataon. Paano ako naging ganoon kababa? Na mali ang pagkakaintindi ko sa kanya ng matagal. Hindi mo kasalanan. Hindi pa huli ang lahat para itama ito. Tama ka. Kailangan ko siyang hanapin ngayon. Arthur, pipigilan mo pa rin ba ako? Sige. Ethan, nakabalik na ako. Ethan, nakabalik na ako. Talaga kang bumalik. Nakabalik na ako. Ethan, alam ko na ang lahat. Sa lahat ng taon na ito, lahat ng ginawa mo para sa pamilya Reed. Alam ko ang lahat. Si Victor Thorne ang nanirang puri sa iyo. Pinagkamalan tayong lahat sa iyo. Ethan. Patawad. Clara. Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan ng maayos. At hinayaan kitang magdusa ng ganyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo dinanas lahat ng mag-isa? Ang ating alita, ang tanga mo talaga. Hindi ko alam noong una. Si Victor Thorne, noong nalaman ko, ang iyong kapatid ay nakipagputol na ng ugnayan sa akin. Pagkatapos noon, wala akong nagawa kundi kunin ang iyong kumpanya. Gusto kong kumalma ang iyong kapatid at maghintay na muli mo akong tingnan. Paano kung hindi mo ako hinintay? Ang laki mong tanga. Ethan. Sa totoo lang, ako. Nagustuhan na kita noon pa. Nung tumatakbo pa sa likod niyo ni Arthur. Akala ko ang gwapo mo. At kahanga-hanga, kalaunan. Napakaraming nangyari at nakalimutan ko. Anong sabi mo? Ikaw. Ikaw din. Sabi ko. Hindi ba tayo parehong nakakatawa? Nawala ng napakaraming oras. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Tama. Clara, basta ikaw sa huli. Hindi pa huli. Mula ngayon, hindi ko hahayaang masaktan ka. At hindi ko rin hahayaang may iba pa. Paghiwalayin tayo. Lahat ng oras na nasaya, ilalaan ko ang natitirang buhay ko. Para sa'yo, doble pa. Ethan. Magandang umaga, Clara. Pasensya na't hindi ka nagising para makita ko. Ang ikalawang regalo, ito ang aking kabayaran sa'yo. Puntahan mo ang lugar kung saan ko natagpuan ang aking maliit na lasinggo. Sundin ang mga palatandaan. Pangako, makikita mo ang taong pinakagusto mong makita.
Saan ang lugar kung saan ko natagpuan ang maliit na lasing? Ah, alam ko. Champagne. May ipinagdiriwang ba tayo? Ang talino naman ng Clara ko. Naaalala mo? Naaalala mo ba? Dito. Sabi mo gusto mong lumapit pa sa akin. Nagtataka ako kung kontento ka na. Sa relasyon natin ngayon. Ang susunod na regalo ay galing sa iyong tagapagbigay buhay. Hindi nito sinabi kung saan ang ikatlong regalo ay nakatap mula sa aking tagapagbigay buhay. Alam ko. Tila ang bugtong na ito ay nalutas mo na rin. Gusto mo ba? Hindi ko maisip. Gaano kaganda ka rito? Ang susunod na regalo ay kung saan nangako kang magiging akin. Sana tuparin mo ang iyong pangako. Diyos ko. Napakaganda nito. Ito ang huling hamon. Magkikita tayo agad. Noon, nalaman kong takot ka sa dilim, kaya ito ang ibinibigay ko sa'yo. Ang prinsesa ay kailangan ng kanyang salaming sapatos. Hihintayin kita kung saan tayo nagsimula. Ethan, gusto kong makita ang ginagawa. Ethan. Clara, ang bawat landas na dinaanan mo ay patunay ng pagmamahal ko sa'yo. Sinisiguro ko, gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ka. Mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Naman. Ethan, papakasalan kita. Ay blacklist ako? Clara. Sa iyong espesyal na araw. Paano mo naman ako hindi inimbitahan? Buhok ko. Bakit parang kakaiba? Elnat, hindi naman masama. Ethan, bakit nagmamadali kang magpakasal? Patunay din na ang ganda ko talaga. Pasok. Hello, ito na ang belo mo. Ilagay mo na lang dito. Salamat. Clara Reed. Sa wakas akin ka na. Anong nangyayari? Bakit wala pa ang bride? May nangyari ba? Ethan. Nasaan ang kapatid ko? Hindi naman siya tumakas, di ba? Imposible yan. Kilala ko siya. Assistant Miller, tingnan ang mga gihiye. Clara. Paano mo nagawa to? Clara. 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 Mr. Black, may nakita kami. Si Victor Thorne. Pumasok siya. At kinuha si Miss Reed. Hanapin. Isara lahat ng labasan. Ipahanda lahat. Hanapin niyo si Clara para sa akin. Gising ka na. Sa wakas, nagising na ang aking nobya. Huwag kang mag-alala. Ang regalo na inihanda ko para sa'yo ay malapit nang matapos. Victor Thorne. Baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Oo. Baliw ako. Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Si Ethan Black ang nagpabaliw sa akin. Clara Reed. Tingnan mo ako. Ano ang kulang sa akin kumpara kay Ethan Black? Sa lahat ng mga taon na ito, lagi kitang minahal. Bakit hindi mo makita yon?
Si Ethan Black, ang taksil. Anong karapatan niya sa lahat? Anong karapatan niya? Ang makuha ang puso mo? Alam mo ba kung gaano ako nagsakripisyo? Para makuha ka? Lagi mo lang ginawa ay pagsupil at panlilinlang. Oo, ako nga yon. Ngunit kung hindi ko ito ginawa, paano kita mapapasunod at makasama ako? Kapag nakuha ko ang pamilya Reed, wala ka ng ibang malalapitan. Doon lang sa wakas, lubusan, at tunay na mapapasakit. Ngunit sa kasamaang palad, natunggali ko si Ethan Black, nauuna pa sa akin. Ngunit walang kinalaman ang pamilya ko. Bakit mo kailangang wasakin ang kanilang pinaghirapan? Hindi ba kasalanan mo rin? Kung ang puso mo lang ay hindi lang kay Ethan Black, magagawa ko ba ito? Ang mga liham ng pag-ibig niya sa'yo. Itinapon ko, siniraan ko siya, sa iyong harapan. Ngunit sa huli, naging kayo pa rin. Ikaw. Paano ko matatanggap ang galit na ito? Kaya ikaw pala ang dahilan kung bakit maraming taon ang nasayang. Salot ka. Hindi kita matatanggap. Hindi ko hiniling ang iyong pagtanggap. Ang gusto ko lang ay ang iyong pagsunod. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Kahit nakasama mo siya, akin ka pa rin. Impossible. Nandidiri ako sa iyo. Talagang mapaglaro ka. Clara Reed. Masusubukan mong I enjoy. Ang handa kong regalo. Maging mabuti. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Isuot mo ito. Sa mundong ito, tayo na lang dalawa ang matitira. Tigil. Ethan, Clara, narito na ako. Ethan, Ethan, isipin mo si Clara. Ano ang ginagawa mo? Miss Reed, siya ay labis na naguguluhan. Kailangan niyang magpahinga. At saka, Miss Reed, mayroon ka bang karamdaman sa paningin sa gabi? opo, mula pagkabata. Natatakot ang pamilya ko na may gagamit ng kahinaan ko para saktan ako. Kaya karamihan. Hindi alam. Ayos na ngayon. Nandito na ako. Ilvek, Masakit pa ba ang kamay mo? Sabi ng doktor kailangan mo ng ilang araw na pahinga. Sa tingin ko, baka ipagpaliban muna natin ang kasal. hindi. Hindi, Hindi ko kailangan ng perpektong kasal. Kung dumumi man ang wedding dress, pwede naman itong labhan. Kung magusot man ang makeup ko, pwede ko itong ayusin. Pero ayoko nang maghintay pa. Gusto kong maging asawa mo. Ngayon din, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Sa wakas naintindihan ko. Ang makasama ka. Ang pinakamataas na perpeksyon at kaligayahan. Ethan, wag na tayong maghintay pa. Ngayon na. Okay, Clara, sobrang saya ko. Arthur, wag ka nang umiyak. Nasa kamay mo na si Clara. Alagaan mo siyang mabuti. Arthur, Sa araw na puno ng saya, bakit ka nagiging dramatical? alam ko na, hindi natin dapat siya inanyayahan. Wag kang masyadong maliit ang tingin. Malaki ang naitulong niya sa atin. Huwag mo siyang tignan. CJ, Clara, maligayang pagdating sa tahanan, aking asawa. ito ay, Gusto kong sabihin sa'yo. Hanggat nandito, araw man o gabi, hindi kita hahayaang mapaisal muli. Poprotektahan kita gamit ang ak. Hindi ko hahayaang ang takot o dilit lumapit sa'yo kahit kaunti. Sa iyong mundo, lagi akong nandyan. Ethan, mahal kita. Mahal din kita.